Narinig mo na ba ang tungkol sa isang pagpapako sa krus ko na lumaki? Tumanggi itong ilipat na hindi masisira ng apoy at nagsimulang magdugo ng gintong langis na ginamit upang pagalingin ang may sakit? Paano kung sinabi ko sa iyo na ito ay hindi alamat o katang-isip, ngunit isang tunay na kaganapan, nasaksihan ng libo-libo at nangyayari pa rin ngayon? Ito ang hindi nababago, spine-chilling, ganap na mapaghimal ang kwento ni El Cristo de Buga, isang kahoy na imahe ni Jesucristo na sumuway sa bawat batas ng kalikasan at patuloy na nanginginig ang pinakadulo ng mga taong nangahas na maniwala. Kung pinagdududahan mo ang kapangyarihan ng Diyos, kung sumigaw ka na magtanong kung nagpapagaling pa rin, nagpapanumbalik si Jesus at nagsasalita sa ating panahon, kung gayon hindi mo malalampasan kung ano ang maihayag. Sapagkat sa gitna ng Colombia, isang mapagpakumbabang babae ang nagbigay ng lahat ng mayroon siya, hindi upang bumili ng ginhawa, ngunit upang makatipid ng ibang tao. At ang isang gawa ng pananampalataya ay nagpakawala ng isang banal na puwersa na kahit na ang mga awtoridad sa simbahan ay hindi makontrol. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pagpapako sa krus na lumalaki, na nagpapagaling, na nagsasalita sa pamamagitan ng mga palatandaan na napakalakas na natatahimik nila ang mga nag-aalinlangan at ginising ang manhid sa espiritu. Ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang tawag mula sa Diyos mismo. Ipinapakita niya sa iyo na gumagalaw pa rin siya, na sumasagot pa rin siya, na pipiliin pa rin niya ang mapagpakumbaba upang ibunyag ang kanyang kaluwalhatian at ang patunay. Malapit mo itong makita sa iyong sariling mga mata, kaya huwag kang kumurap. Dahil ang matutuklasan mo ay isang bagay na hindi maririnig ng karamihan sa mga tao sa isang sermon sa linggo. Masasaksihan mo kung paano nabubuhay ang Biblia sa pamamagitan ng mga himala sa modernong araw. At sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo ng eksakto kung bakit ang Panginoon ng mga himala, si El Cristo de Buga, ay naging isang espiritual na puwersa na imposibleng huwag pansinin. Kung handa kang makita na may mga mata na espiritual, makaramdam ng isang bagay na lampas sa natural, at paalalahanan na ang pananampalataya ay hindi lamang sinaunang kasaysayan, ito ay malakas na buhay. Pagkatapos ay manatili sa akin hanggang sa pinakahuling segundo. Ano ang makikita mo? Maaaring baguhin lamang ang lahat. Sa isang maliit, tahimik na nayon na nakalagay sa mga bundok ng Colombian, isang babae ang nabuhay ng walang higit pa sa kanyang pananampalataya upang mapanatili siyang malakas. Hindi siya nagmamay-ari, sapat na lamang upang makarating, ngunit ang kanyang puso ay umaapaw sa kabutihang palad. Ang uri na ang mga tunay na naantig ng Diyos ay tila nagmamay-ari. Ang babaeng ito na kilala ng mga kapitbahay para sa kanyang debosyon sa mga turo ni Jesucristo ay naisave ang bawat barya na maaari niyang malaya sa isang araw bumili ng isang simpleng kahoy na krus, hindi para sa dekorasyon, ngunit bilang isang simbolo ng kanyang walang tigil na pag-ibig sa Diyos, isang paalala na ang pananampalataya ay maaaring lumiwanag kahit sa kahirapan. Naniniwala siya na ang krus ay mas mapapalapit siya sa banal. Tulungan siyang makaramdam na konektado sa pagkakaroon ni Jesus kahit na sa kanyang katamtamang tahanan. Nanalangin siya tuwing gabi para sa gabay at madalas na nagmumuni. Muni sa mga talatang tulad ng Hebreo 11:1. Ngayon ang pananampalataya ay tiwala sa inaasahan natin at katiyakan tungkol sa hindi natin nakikita. Ngunit ang buhay ay may paraan ng pagsubok sa mga naglalakad sa ilaw ng Biblia. Isang araw nalaman niya na ang isang kapitbahay, isang matapat, masipag na tao, ay tungkol sa pagkabilanggo dahil sa isang utang na hindi niya mababayaran. Karamihan ay magiging isang bulag na mata, iniisip. Iyon ang kanyang problema. Ngunit hindi siya. Sa halip na bilhin ang crucifix na hinihintay niya, gumawa siya ng isang desisyon kaya radikal na ito ay magbubunyi sa buong oras. Kinuha niya ang bawat sentimo na na-save niya at ginamit ito upang mabayaran ang kanyang utang. Ito ay isang sakripisyo lamang ang isang taong ginagabayan ng Espiritu ni Jesucristo na gagawin. Itinuturo ng Lucas 6:38, bigyan at ibibigay sa iyo. At binigyan niya, hindi inaasahan ng isang gantimpala, ngunit dahil naintindihan ng kanyang kaluluwa ang panawagan na mahalin ang kanyang kapwa. Kahit na ang gastos, nitong hapon na iyon habang siya ay nag-uumpisa sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa tabi ng ilog,
Ang mga damit na tulad ng ginagawa niya araw-araw, isang bagay na surreal ang nangyari. Habang ang kanyang mga kamay ay lumipat sa kasalukuyan, may isang bagay na malumanay laban sa kanyang pulso. Nakatingin sa ibaba, nakita niya ito. Isang pagpapako sa krus, lumulutang sa agos, hindi downstream, pataas, laban sa daloy ng tubig. Ang kanyang hininga ay nahuli sa kanyang lalamunan. Inabot niya, nanginginig at itinaas ito mula sa tubig. Ito ay maliit, inukit sa madilim na kahoy, pagod ngunit maganda. Sumulyap ito na parang hinawakan ng banal na ilaw. Ang Biblia ay napuno ng mga sandali kung saan gantimpalaan ng Diyos ang nakatagong pagsunod at ito ay nadama tulad ng isa sa kanila. Isaiah 65:24 bulong. Bago sila tumawag ay sasagutin ko. Habang nagsasalita pa rin sila ay maririnig ko. Ang kanyang sakripisyo ay nagsalita ng malakas kaysa sa mga salita. Tumakbo siya sa bahay, hinawakan ng crucifix sa kanyang dibdib. Luha na naghahalo sa tubig ng ilog sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, habang inilalagay niya ang imahe ni Jesus sa itaas ng kanyang maliit na kama, isang init ang pumuno sa silid. Hindi mula sa apoy, ngunit mula sa ibang bagay, isang bagay na banal. Para bang minarkahan ng Diyos ang kanyang tahanan sa kanyang presensya na kinikilala ang kanyang pananampalataya at pagsunod. Kung ano ang ibinigay niya ng lihim, bumalik ang Diyos na may isang himala. Ang sandaling ito ay minarkahan ang simula ng isang bagay na mas malaki kaysa sa maisip niya. Isang bagay na magiging isang mapagpakumbabang bahay ng babae sa sagradong lupa. At gayunpaman, nagsisimula pa lang ang himala. Dahil ang krusinam ay buhay. Hindi sa paraan na nauunawaan ng mundo ang buhay, ngunit sa isang espiritual na sukat na ang mga nakaugat lamang sa malalim na pananampalataya at paggalang sa banal ay maaaring magsimulang maunawaan. Malapit na itong lumago, hindi lamang sa laki ngunit sa kahalagahan. Hamina ang bawat lohikal na paliwanag. Ang kwento ng mapagpakumbabang babae na ito, ang kanyang walang ibig na ibig, at ang mahiwagang pagpapako sa krus ay kumakalat sa buong lupain tulad ng apoy sa pamamagitan ng tuyong damo. Ngunit upang tunay na maunawaan ang kalaliman ng himalang ito, kailangan nating makita kung ano ang susunod na nangyari kapag ang bagay sa kanyang tahanan ay nagsimulang magbago sa mga paraan na walang maipaliwanag. Ang krus ay hindi lamang isang simbolo. Ito ay naging isang misteryo na sumuway sa bawat likas na paliwanag. Sa tahimik ng maliit na bahay na iyon, may nagsimulang mangyari na wala pa ring naisip. Mga araw pagkatapos mailagay ito ng babae sa itaas ng kanyang kama, sinimulan niyang marinig ang mga malambot na creaks sa kalagitnaan ng gabi. Sa una, naisip niya na ito ay ang pag-ayos ng kahoy o baka ang hangin lamang. Ngunit pagkatapos, sinimulan niyang mapansin ang isang nakakagulat. Lumalaki ang pagpapako sa krus, literal na lumalawak. Mula sa laki ng kanyang kamay hanggang sa haba ng kanyang braso at pagkatapos ay mas malaki pa rin. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Sinusukat niya ito araw-araw na may nanginginig na mga kamay. Ang mga kapitbahay ay dumating upang makita ito para sa kanilang sarili at kung ano ang kanilang nasaksihan ay umalog sa kanilang pag-unawa sa katotohanan. Hindi ito pamahiin. Ito ay isang himala, makapangyarihan, malakas at malalim na hindi mapakali. Sinasabi sa amin ng Biblia sa awit 7:14, Ikaw ang Diyos na nagsasagawa ng mga himala. Ipinapakita mo ang iyong kapangyarihan sa mga tao. At ito mismo ang hindi nagbubukas. Ang pagpapako sa krus, isang beses na isang simpleng kahoy na figura, ngayon ay tumayo sa 1 metro na taas, 133 metro upang maging eksaktong. Walang maaaring ipaliwanag ito, walang maaaring tanggihan ito. Ang mga tao mula sa kalapit na mga nayon ay nagsimulang bumisita. Ang ilan ay dumating sa pananampalataya, ang iba ay dahil sa pag-usisa, ngunit lahat ay naiwan ng malapad na mata at inalog na mga puso. Nakita nila ang kanilang sariling mga mata kung paano ang simbolo ni Hesukristo, isang representasyon ng pagdurusa ay naging kaluwalhatian, ay lumalaki ang pisikal, na nagpapakilala sa kapangyarihan at pagkakaroon ng Diyos sa mga paraan na iniwan silang walang pagsasalita, inilipat sa pamamagitan ng lumalagong pansin. Nagpasya ang pari ng nayon na oras na upang ilipat ang pagpapako sa krus sa simbahan,
kung saan maaari itong mapangalagaan at maayos na maparangalan. Sa paggalang at pag-aalaga, dumating siya kasama ang mga katulong upang ilipat ang imahe. Ngunit sa sandaling hinawakan nila ito, may isang pambihirang nangyari. Ang pagpapako sa krus, isang beses na sapat na magaan na dala ng isang bata, ay hindi matitinag. Tumanggi itong itinaas na parang nag-ugat ito sa mismong kaluluwa ng bahay. Sinubukan ng mga malakas na lalaki. Itinulak nila, hinila at itinaas. Ngunit ito ay parang ang kahoy ay nag-fuse ng bato. Tumahimik ang pare. Pinunasan ng pawis mula sa kanyang kilay at sa wakas ay nagsalita ng mga salita na magbubunyi sa mga henerasyon. Nais ng Panginoon na manatili rito. Ang deklarasyong iyon ay tumama tulad ng kulog sa pamamagitan ng komunidad. Ang kahulugan ay malinaw na kristal, hindi lamang ito tungkol sa isang pisikal na bagay. Ito ay tungkol sa pagkakaroon, tungkol sa Diyos na pumili ng isang lugar, isang pamilya, isang patotoo upang maipakita ang kanyang kalooban. Tulad ng nasusunog na bush sa Exodo 3:1, ang puwang na ito ay naging banal na lupa. Pinili ng Diyos na tumira sa gitna ng mapagpakumbaba tulad ng dating paglalakad ni Hesukristo sa mga mangingisda at mga maniningil ng buwis. Walang katedral, walang grand santuario, isang maliit na bahay lamang, at isang babae na ang pananampalataya ay nag-lock ng mga pintuan ng langit. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang makita ito hindi lamang bilang isang himala, kundi bilang isang banal na appointment. At habang kumalat ang salita, ang mga tao ay hindi lamang nakakakita ng isang kahoy na imahe. Dumating sila na naghahanap ng pagpapagaling, kapayapaan at pagpapanumbalik. Ang lumalagong pagpapako sa krus ay naging isang beacon ng pag-asa, isang nasasalat na representasyon ng buhay na kapangyarihan ng Diyos. Ang nagsimula bilang isang gawa ng tahimik na kabutihang loob ay nagpakawala ng isang himala na tumanggi na mapapaloob. Ngunit iyon lamang ang simula ng isang bagay na mas malaki. Dahil sa lalong madaling panahon, ang mapagpakumbabang bahay ay magbubukas ng mga pintuan nito hindi lamang sa mga kapitbahay, kundi sa isang bansa, sa isang debosyon na mag-iling ng lupain sa pagkakaroon ng banal. Salita ng himala na kumalat tulad ng wildfire. Nagsimula ito sa mga bulong sa merkado, pagkatapos ay naglakbay sa mga maalikabok na kalsada at sa buong mga lambak. Di nagtagal, ang mga tao mula sa malalayong bayan ay dumating sa pintuan ng bahay ng mapagpakumbabang babae. Hindi lamang upang masaksihan ang pagpapako sa krus na lumago, ngunit upang makatagpo ng isang mas malalim, ang pagkakaroon ng Diyos. Hindi ito pag-usisa na nagtulak sa kanila. Ito ay desperasyon, pananabik at higit sa lahat pananampalataya. Ang mga ina ay nagdala ng mga may sakit na bata sa kanilang mga bisig. Ang mga matatandang lalaki ay naglalakad ng milya. Ang mga nasirang kaluluwa ay umaasa lamang sa isang ugnay ng pagpapagaling. Isang palatandaan lamang na si Hesukristo ay lumakad pa rin sa gitna nila. At sa sandaling tumawid sila sa threshold na dama nila ito, napapahiya. Isang kapayapaan na makapal na ito ay tumahimik sa bawat takot, bawat pagdududa, tulad ng isang balsamo na diretso mula sa langit. Ang nahanap nila ay hindi lamang isang relic. Ito ay isang santuaryo, at ang mga patotoo ay nagsimulang ibuhos. Ang isang tao na hindi natutulog sa mga taon ay natagpuan ang pahinga. Ang isang babaeng pinahihirapan ng takot ay umalis sa bahay na nakangiti. Ang isang bulag na batang lalaki ay nagsabing nakakakita ng ilaw sa kauna. Unahang pagkakataon pagkatapos lumuhod sa ilalim ng krus. Ang hangin sa paligid ng imahe ay tila sisingilin, buhay. Sinasabi sa amin ng Biblia sa Mateo 18:20, para sa kung saan ang 2 o 3 ay nagtitipon sa aking pangalan, kasama ko sila. At ito mismo ay isang sagradong pagtitipon kung saan malayang lumipat ang banal na espiritu na hindi pinapansin ang pag-asa, pananampalataya at pagbabagong anyo. Ang bawat himala, bawat luha, ang bawat isa ay bumulong ng panalangin ay idinagdag sa isang lumalagong alon ng debosyon na lumusot sa buong Colombia. Lumipas ang mga taon at ang babaeng nagsimula sa huli ay lumipas sa mga bisig ng Panginoon. Malubhang nadama ang kanyang kawalan, ngunit nanatili ang kanyang pamana, at pagkatapos ay may kapansin-pansin na nangyari,
Ang ilog na dating dumaloy na kalmado malapit sa kanyang bahay ay biglang lumipat sa kurso nito. Ang kalikasan mismo ay tila kinikilala kung ano ang naganap. Ang mismong lugar kung saan nahanap niya ang pagpapako sa krus ay matagal ng matagal, ay ipinahayag tuyo at nakalantad na parang ang Diyos mismo ay hinila ang kurtina sa banal na lupa. Ang mga tao ay nakatatakot. Ito ay parang ang Biblia ay nabuhay muli, tulad ng kapag ang Jordan ay naghiwalay o ang Red Sea ay gumawa ng paraan. Hindi ito nagkataon, ito ay isang banal na lagda. At ano ang ginagawa ng mga tao kapag kinikilala nila ang sagrado? Nagtatayo sila, pinapanatili nila, pinoprotektahan nila. Kaya sa nanginginig na mga kamay at masayang puso, ang mga taga-baryo ay nagtayo ng isang maliit na ermita, isang katamtaman na dambana upang parangalan ang himala. Hindi ito gawa sa marmol o ginto, ngunit ng bato at panalangin. At gayon pa, dumating ang mga peregrino. Ang mga dekada ay gumulong at lumaki ang maliit na dambana, tulad ng mayroon ng krus. Bato sa pamamagitan ng bato, donasyon sa pamamagitan ng donasyon. Nagbago ito sa isa sa mga iginagalang santuaryo ng Colombia, ang Basilica ng Lord of the Miracles of Buga. Isang lugar na hindi tumaas mula sa kayamanan o kapangyarihan, ngunit mula sa hilaw, buhay na pananampalataya ng mga taong naniniwala na ang Diyos ay gumagalaw pa rin sa kanyang mga anak. At ginagawa niya. Dahil kahit ngayon, ang basilika ay patuloy na gumuhit ng libo-libo. Dumating ang mga tao na nagdadala ng mga pasanin at iniwan silang may pag-asa. Sa loob ng mga pader na iyon, nangyayari pa rin ang mga himala. Hindi dahil sa gusali, ngunit dahil sa kinakatawan nito, isang buhay na patotoo ng pananampalataya, isang buhay na Diyos at ang walang hanggang pag-ibig ni Hesukristo. Ngunit bago mo isipin na ang kwento ay umabot sa rurok nito, hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang bagay. Isang araw, sinubukan ng isang tao na sirain ang imaheng ito. At kung ano ang susunod na nangyari, ay mag-iiwan sa iyo ng hindi nagsasalita. Lumipas ang mga taon at ang pagpapako sa krus ay naging isang pambansang simbolo ng pananampalataya at pagpapagaling. Ngunit hindi lahat ay nalulugod sa lumalagong debosyon. Ang isang arsobispo, nababahala na ang imahe ay naging isang bagay ng labis na pagsamba, marahil kahit na idolatriya ay natukoy na kumilos. Inutusan niya ang pagkawasak ng pagpapako sa krus, na naniniwala na ito ay sinasamba ng higit pa sa Diyos na kinakatawan nito. Kaya, sa harap ng isang pulutong ng mga taga-baryo at mga peregrino, inutusan niya na ang imahe ay maaaring itakda. Ang mga tao ay napanood sa kilabot habang ang apoy ay dumila sa kahoy na figura na nagdala ng kapayapaan at paggaling sa napakaraming. Ang ilan ay umiyak, ang iba ay nanalangin ng malakas na hinihimok ang pangalan ni Hesukristo at humingi ng tawad sa Diyos na makialam. Ang susunod na nangyari ay nagulat ang kanilang pagdadalamhati. Habang nagagalit ang apoy, may nangyari na hindi makapaniwalang naganap. Ang apoy ay natupok ang lahat sa paligid ng imahe, ngunit ang mismong pagpapako sa krus ay hindi nasusunog. Hindi lamang ito ay nanatiling buo, ngunit isang bagay na mas mahiwaga na nabuksan bago ang mga mata ng lahat ng naroroon. Ang kahoy ay nagsimulang ibalik ang sarili. Oo, ayusin ang sarili. Tulad ng kung ginagabayan ng mga hindi nakikita na mga kamay, nawala ang mga bitak, nawala ang mga marka ng scorch at muling tumayo ang pagpapako sa krus. Ang karamihan ng tao ay bumagsak, lumuhod at sumigaw sa papuri. Para bang inilagay ng Diyos ang kanyang kamay sa imahe na tumanggi na hayaang masira ito. Ang Isaiah 54:7 ay sumigaw sa sandaling iyon. Walang sandata na nabuo laban sa iyo ang dapat umunlad at sa katunayan hindi ito. Dahil hindi lamang ito tungkol sa isang estatwa, ito ay tungkol sa proteksyon ng banal. Ngunit ang himala ay hindi tumigil doon. Habang papalapit ang mga tao sa pagpapako sa krus sa kawalan ng paniniwala at paggalang, napansin nila ang isang bagay na mas nakakagulat. Isang ginintuang, makapal na langis ay nagsisimula na dumaloy mula sa base ng imahe. Dahan-dahang ito ay dahan-dahang kumikinang sa ilaw, na may isang amoy na walang maaaring ilarawan. Mabilis na kumalat ang salita. Ang mahiwagang langis na ito ay hindi karaniwan, pinaniniwalaan na nagtataglay ng mga
aari ng pagpapagaling. Sinimulan ng mga tao na kolektahin ito ng tela, pinahiran ng kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na ipinagdarasal ito sa pangalan ni Hesukristo. At ang mga patotoo ay nagsimulang lumiligid, nakakasunod sa pagkawala, pag-urong ng mga bukol na ibalik ang mga puso. Ito ay tulad ng pagpasok sa mga pahina ng mga kilos kung saan sinundan ng mga apostol ang mga may sakit at himala. Ang gintong langis na ito ay naging simbolo ng awa ng Diyos na dumadaloy mula sa isang krus na hindi masisira. Ang parehong pagpapako sa krus na lumago, tumanggi na ilipat at ngayon ay hindi maubos ng apoy. Tumayo ito bilang isang hamon sa mga nag-aalinlangan at isang lifeline sa mga naniniwala. Ang mga tao ay naglakbay mula sa malalayong lupain upang masaksihan ito, upang hawakan ito, upang manalangin sa harap nito. At ang mensahe ay naging malinaw. Ang Diyos ay gumagalaw pa rin, nagsasalita pa rin, at kumikilos pa rin sa pagtatanggol ng kanyang mga tao kapag sinubukan ng iba na patahimikin ng pananampalataya. Bumangon ang Espiritu ng Panginoon at sinabing, hindi sa oras na ito. Ang pagpapako sa krus ay naging higit pa sa isang relic. Ito ay naging isang deklarasyon. At sa gayon, ang basilika na lumaki sa paligid nito ay naging hindi lamang isang gusali, ngunit isang santuwaryo ng kapangyarihan. Ang mga kwento ng hindi nababago na imahe at ang langis ng nakapagpapagaling ay naglakbay ng higit pa sa Colombia. Ang pananampalataya ay nagsimulang mamukadkad sa mga lugar na dating malamig. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong upang maghanap ng mga sagot sa Biblia. Lumuhod at sumigaw kay Hesukristo para sa pagpapagaling, para sa layunin, para sa kapatawaran. At iyon ay kapag ang isang bagay na mas malakas na nagsimulang mangyari, mga pagsubok. Personal hilaw. Makahimalang mga kwento na nagpahayag kung paano ang pagkakaroon ng Diyos ay nagbabago pa rin ng buhay sa totoong oras. Ang mga patotoo ay hindi tumigil. Dumami sila. Mula sa bawat sulok ng bansa, ang mga tao ay sumulong na may mga kwento na napakalalim. Kaya imposible sa pamamagitan ng lohika ng tao na kahit na ang pinaka-nag-aalinlangan ay naiwan na hindi nagsalita. Ang mga ito ay hindi mga alamat na ipinasa sa pamamagitan ng salita ng bibig. Sila ay mga unang account, buhay na mga saksi ng banal na intervention. Ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na kwento ay nagmula sa isang ina na ang batang anak na si Sebastian ay nasuri na may pagkabigo sa terminal ng bato. Sumuko na ang mga doktor. Pinapanatili siya ng mga makina, ngunit wala na si Hope. Sa kawalan ng pag-asa, naglakbay siya sa basilika, nagdadala lamang ng isang tela na naantig sa mahimalang langis mula sa pagpapako sa krus. Inilagay niya ito sa kanyang dibdib, umiyak, at nanalangin, Hesukristo, kung nagpapagaling ka pa rin tulad ng mga ebanghelyo, ipakita ang iyong kapangyarihan ngayon. Pagkaraan ng 3 araw, nagsimulang gumana ang mga bato ng batang lalaki. Sa loob ng 1 linggo, siya ay pinalabas, kumpleto na gumaling. Pagkatapos ay dumating ang magsasaka. Ang isang aksidente ay iniwan siyang paralisado mula sa baywang pababa. Matapos ang mga taon ng therapy na walang unlad, natutunan niyang manirahan sa katahimikan, sakit at paghihiwalay. Ngunit isang araw, kinumbinsi siya ng kanyang pinsan na bisitahin ang santuaryo. Pinakagulat nila siya at umupo siya sa harap ng pagpapako sa krus na may mga braso na nanginginig at dumadaloy, ang luha. Hindi man lang siya humiling ng pagpapagaling, pinasalamatan niya ang Diyos sa pagbibigay sa kanya ng lakas upang mabuhay. At ito ay sa pagpapakumbaba na dumating ang himala. Habang nagdarasal siya, isang pandamdam ang sumulong sa kanyang mga binti. Tumayo siya, naglakad siya. Ang mga tao sa paligid niya ay sumigaw sa kawalan ng paniniwala. Ito ay tulad ng mga kwento sa mga gawatring nang sinabi ni Pedro sa taong pilay, sa pangalan ni Hesukristo ng Nazaret, bumangon at maglakad. At ginawa niya. Gayon din ang magsasaka, ngunit ang mga himala ay hindi limitado sa lupa. Ang buhay ng isang mangingisda ay save sa pinaka-surreal na paraan, isang bagyo ang nagpakma sa kanyang bangka, na iniwan siyang kumapit sa mga labi sa isang galit na ilog. Sa loob ng maraming oras, nakipaglaban siya upang manatili sa itaas ng tubig. Kung paanong ang kanyang lakas ay nagbigay,
may isang bagay na nakulong sa kanya, isang kahoy na krus lumulutang sa kasalukuyang. Hinawakan niya ito, gaganapin para sa mahal na buhay at kalaunan ay naaanod sa kaligtasan. Nang ibahagi niya ang kwento sa ibang pagkakataon, nanginginig sa damdamin sinabi niya, "Hindi ako nakakita ng isang piraso ng kahoy. Nakita ko ang kamay ng Diyos na naabot ako. At sino ang maaaring magtaltalan? Tulad ni Jonas sa tiyan ng mga isda, ang taong ito ay nailigtas mula sa kamatayan, hindi sa swerte, ngunit sa pamamagitan ng banal na disenyo." Ang isa pang kwento na kumalat tulad ng wildfire ay nagmula sa isang batang mag-asawa na naglalakbay kasama ang kanilang bagong panganak. Nasa loob sila ng isang kilabot na aksidente sa kotse na baligtad sa highway. Ang kotse ay ganap na totaled. Gayunpaman, nang dumating ang mga manggagawa sa pagliligtas, natagpuan nila ang mag-asawa ay hindi lamang buhay, ngunit ganap na hindi nasugatan, ang sanggol din. Habang ibinibigay ng mag-asawa ang kanilang patutuo, hinugot nila ang isang maliit na medalya ng Lord of the Miracles na nakatali sila sa carrier ng sanggol. "Nagdasal kami bago umalis," sabi nila, "at hiniling na protektahan tayo ni Hesukristo. Ito ay pananampalataya, hindi pamahiin na pinangalagaan sila," sinasabi ng Biblia sa awit 91:11. "Sapagkat iniuutos niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo, na bantayan ka sa lahat ng iyong mga paraan." Ang pangakong iyon ay natutupad sa araw na iyon, at marahil ang pinaka-tahimik ngunit malakas na himala ay nagmula sa isang tao na ganap na natalo ng buhay. Kinuha ng depresyon ang lahat mula sa kanya, ang kanyang kagalakan, ang kanyang trabaho, ang kanyang mga relasyon. Naabot na niya ang labi, handa ng sumuko ng buo. Ngunit may nagbigay sa kanya ng larawan ng krus at sinabing, "Pumunta ka lang. Huwag kang magsalita. Umupo ka lang." Ginawa niya. At sa sagradong puwang na iyon, napapaligiran ng mga dalangin ng iba at ang pagkakaroon ng isang bagay na banal may sumira sa loob niya. Hindi ang kanyang espiritu, ang kanyang mga tanikala. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga taon, umiyak siya, hindi mula sa kalungkutan, ngunit mula sa pagpapalaya. Iniwan niya ang santuwaryo na may ngiti, isang plano, at isang bagong layunin. At iyon kung paano gumagana ang kapangyarihan ng Diyos, tahimik, malalim, mahimalang. Ngunit ang kwentong ito ay mayroon pa ring isang pangwakas na mensahe, isang bagay na lumilipas sa oras at hinawakan ang bawat kaluluwa na bukas sa pananampalataya. Ang kwento ng Cristo de Buga ay hindi lamang isang relic ng nakaraan. Ito ay isang buhay na patotoo, na patuloy na nagsasalita, gumagalaw, at nagbabago ng mga puso ngayon. Kita mo, ang mga himala ay hindi nangangahulugang manatiling nakulong sa mga libro sa kasaysayan o naka-lock sa mga sinaunang scroll. Ang parehong Diyos na naghiwalay sa pulang dagat, na nagpagaling sa bulag, at na nagpalaki ng mga patay sa pamamagitan ni Hesukristo ay aktibo pa rin ang pagsasalita na umaabot pa rin sa mga sandali na tulad nito. Ang crucifix sa Buga ay hindi napili dahil sa kagandahan o pagkakayari nito. Napili ito sapagkat ito ay naging isang sisidlan, isang bukas na pintuan para sa pagkakaroon ng Diyos na tumira sa mga ordinaryong tao na may pambihirang pananampalataya. At ang bawat solong himala na nangyari mula pa ay isang paalala na pinarangalan pa rin ng Diyos ang mga naniniwala. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa pagsuko. Ang babaeng nagbigay ng lahat upang palayain ang kanyang kapwa ay hindi mayaman, edukado o maimpluwensyang. Ngunit ang kanyang puso ay nakahanay sa puso ni Jesus. Nabuhay siya ng ebanghelyo nang hindi nangangailangan ng pulpito, sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba, sa pamamagitan ng pagbibigay, sa pamamagitan ng paniniwala, at sa pamamagitan ng kanyang simpleng gawa ng pagsunod, binuksan ang langit. Ito ay nagpapaalala sa atin ng mga salita sa Santiago 2:17. Ang pananampalataya mismo, kung hindi ito sinamahan ng pagkilos, ay patay. Ang kanyang pagkilos ay nagbuhay sa buhay, at ang parehong pagtawag ay pinalawak sa iyo ngayon. Ano ang mangyayari kung tunay na naniniwala ka na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala ngayon? Ano ang magbabago sa iyong buhay kung isuko mo ang iyong sakit, ang iyong mga pagdududa, at ang iyong mga takot sa kanyang mga kamay?
Ang Lord of Miracles ay hindi lamang isang pamagat. Ito ay isang katotohanan. Pinapagaling niya pa rin ang may sakit. Ibinabalik pa rin niya ang mga sirang pamilya. Ginagabayan pa rin niya ang nawala at paghinga ng kapayapaan sa mga nababalisa na puso. At ginagawa niya ito hindi dahil nararapat tayo, ngunit dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, hindi matitinag at umaapaw. Sinasabi ng Biblia sa Hebreo 3:38, si Hesukristo ay pareho kahapon at ngayon at magpakailanman. Nangangahulugan ito kung ano ang nangyari sa buga ay maaaring mangyari kahit saan, sa iyong tahanan, sa iyong puso, sa iyong buhay. Ngunit dapat mong buksan ang pintuan. Dapat kang maglakas, loob na maniwala. Kahit na ang lahat sa paligid mo ay sumisigaw kung hindi. Iyon ang totoong kapangyarihan ng pananampalataya. Habang ang libo-libo ay patuloy na bumibisita sa basilika, mga kandila ng pag-iilaw, pagbulong ng mga panalangin, at hawakan ng krus na may nanginginig na mga kamay, mayroong isang mensahe na sinasalita, hindi malakas, ngunit sa espiritu, kasama kita. Ang Diyos ay hindi tumigil sa paglalakad sa kanyang mga anak at marahil pinangunahan kanya sa mismong kwentong ito dahil ang iyong kaluluwa ay nagnanais ng isang senyas para sa isang paalala na nakikita kanya. Ito na. Ito ang iyong sandali. Kung kilala mo si Jesus sa loob ng maraming taon o ngayon mo lang natuklasan ang lalim ng kanyang pag-ibig, ang mensahe ay pareho. Hindi ka nakalimutan. Ang iyong sakit ay hindi pinansin. Mahalaga pa rin ang iyong pananampalataya. Kaya hayaan ang kwentong ito na mag-apoy ng isang bagay sa iyo. Hayaan itong hamunin ang iyong pagdududa at pukawin ang iyong espiritu, sapagkat ang Panginoon ng mga himala ay hindi nakakulong sa buga. Siya ay kung saan ang mga puso ay bukas. Siya ay gumagalaw sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng mga gawa ng pag-ibig at pananampalataya. At naghihintay siya ngayon para sa iyo na sabihin, narito ako, Panginoon. At kapag ginawa mo, ihanda ang iyong sarili. Dahil iyon kapag ang mga himala ay tunay na nagsisimula. Ngayon sabihin mo sa akin, naniniwala ka ba sa mga himala? O mas mabuti pa, naranasan mo na ba ang isa? Kung ang kwentong ito ay nagpukaw ng isang bagay sa loob mo, kung nadama ng iyong puso ang pagkakaroon ng Diyos kahit na isang sandali, kung gayon ito ang iyong pag-sign. Nais kong marinig mula sa iyo sa mga komento, anong bahagi ng himalang ito ang nakakaapekto sa iyo? O nasaksihan mo na ba ang isang bagay na hindi maipaliwanag na nagpalalim ng iyong pananampalataya kay Hesukristo? Huwag itago ang patotoo na ito sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang paalalahanan na gumagalaw pa rin ang Diyos. At kung wala ka pa, pindutin ang pindutan ng subscribe at o ng mga abiso, kaya't hindi mo na makaligtaan ang isa pang kwento na maaaring magbago ng iyong buhay sa pamamagitan ng katotohanan ng Biblia at ang kapangyarihan ng pananampalataya. At hey, kung naisip mo na ang himala na ito ay nakakagulat, maghintay hanggang makita mo kung ano ang nangyari nang binalaan ng isang nakalimutan na propeta ang isang bansa at bumaba ang apoy mula sa langit. Iyon ang susunod na video na naghihintay para sa iyo ngayon sa iyong screen. Ay click ito at panatilihin ang paglalakad sa pananampalataya. Ako si Marco. Pagpalain ka sana ng Panginoon at panatilihin ka palagi